Hello, mga kaibigan, andito po tayo ngayon. Isa pong itong bomba na exposition. Expose ko po ito patungkol po kay kung bakit hindi imbestigahan ang Ilocos, Pangasinan, mga flood control projects. Ito, pati Abra, hindi na bibinikan. No? Kasi itong ipakuha ko sa inyo ngayon, may kontrata ako ipapresenta sa inyo. Kontrata po ito ng sinasabi na manugang ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Magandang umaga, Dennis Causing, brother ko. Tuloy na pong eleksyon pero 4 years. Mangampanya ka na. Tatakbo yung kapatid ko dyan sa Zone 4, Poblacion, Coronadal City. Si Dennis Tirador. Ito pong inyong lingkod, si Toto Tirador. Anyway, ang ating pag-usapan po, mga kaibigan ko, ang patuloy na investigasyon na ginagawa nila ni Vince Dizon, kasama pa dyan si mga ICI, kasama pa dyan si Mayor Magalong, ay mukhang bumabaliktad si Mayor Magalong, natatakot na kakasuhan. At sila ni Madam Claire, yung magandang undersecretary ni Bongbong Marcos. At mga spokesman na iba pa ng BBM administration. Mga kakampi pa nila. Kasama na si Bicol Saro, congressman na walang kwenta, si Terry Ridon. Halatang halata ka, Terry, na nagpapagamit ka sa mga kay Romualdez. Akalain mo bago kumpisan to, ang kanyang expose ay may nakita daw siya na proyekto sa Davao City na riverbank project at pareho daw. Hoy, Terry Ridon, abogado ka lang, hindi ka engineer. Bakit? Anong pinakita mo? Pareho daw yung project. Pero na tiningnan ko, iba yung station. Alam mo ba yung station? Magtanong ka sa mga engineer. Halimbawa, kilometer ang pag-usapan natin. Kilometer number 1. Kilometer post, halimbawa, kilometer post 1. Sa unang proyekto, sabihin natin is 50 meters. So, ang unang station yan, station kilometer 1 plus 000. Tapos, tatapos ka kayo in 50 meters or 100 meters. Sunod na station yan is kilometer 1 plus 0, 100. Kung 100 meters. Pero kung 50 meters lang, 0.50. Tapos tiningnan ko yung pinipresenta mong ebidensya, iba yung stationing. Parehong river. Pero ibang stationing. Pero pwede rin po mangyari na pareho ang stationing. Halimbawa, kilometer 1 plus 000. Di Ilog halimbawa, kilometer 1 plus 000 inumpisan. Susukat ka ng 100 meters. Ang kasunod na station is kilometer 1 plus 100. Kung susukat ka ng 100 meters. Ang ilog po, lahat po ng ilog, Mr. Terry Ridon, ay dalawa ang pampang. So, pareho ang kilometer station, magkaharap. Kwento ka ng kwento dyan, pinupuntirya mo lang Davao. Bakit hindi sa Bicol? Ang dami sa Bicol dyan. Naimbaga-bigat mo kabsat, Jurim. Di kalalo, ang dapat imbestigahan ay bayan ng Mataas na Kahoy. Sige, lapitan, balikan natin ang Mataas na Kahoy na yan. Si Fafa Rod, morning. Toto, puro talaga kabulustugan ng gobyerno ni Marcos, grabe. Sabi naman ni Honda Vega, Toto, please, maawa ka, Toto. Tirahin mo si Tumutorgo, Tambaluslos, Enzo. Wag naman, kaibigan ko si Enzo. Josepino, i-remind lang natin. Josepino Hipolito, Mayap Abak, Bing Hipolito, Dr. Toto, mga sindikato yan. Okay.
Gladys Sherpa, nawawala po yung, nawala na ba? Andiyan ang sound ko ngayon? Titingnan, nandiyan naman siguro. Mabuti pa siguro i-monitor ko. Na-monitor mo naman. Who is perfect? Number 1, Attorney Doc, si kaibigan mo na ba, Nocom, kababayan ko ito sa Zamboanga, bayaran ito. Hindi naman siguro, bayaran ng Dalipe, hindi naman siguro. Sobrang galit sa mga Duterte. Okay, Manix Dalipe! Tinuturo kay Bungo yung Super Health Center dyan sa Zamboanga City, pero sa'yo pala yan. Nako. Tapos, dami ng super Health Center dyan sa Zamboanga City. Puro lang super, wala namang mga doktor, walang midwife, walang nurse, wala ngang paramedic, wala nga eh. Anong klase? Patayo ko ng maraming super health centers. Oy, Mr. Bongo, ikaw ang may pakana niyan, di ba? Sana hindi mawala. Okay, nawawala-wala. Sige, pagbigyan niyo ko. Bear with me. Mabilisan lang ito. O ipakita ko muna yung kontrata ha. Attorney, sabi ng kaibigan kong bingi, mag-sign language ka na lang. Ito, ipakita ko na muna sa inyo ang kontrata. Ito po ay ang problema ko, ang talagang kung sabihin pa sa yung talagang pakay nila dito ay hindi investigasyon. Ang sabi na mag-sign language ako, hindi po investigasyon. Kundi, ang hinahabol po nila ay ang nagdoble-doble pala. Ang hinahanap po nila ay sisiraan yung Duterte. Ganun lang naman kasimple. Kasi alam naman natin na lahat kapag matuloy ang eleksyon sa 2028, sabihin natin hindi magmarsyalo si Bongbong, matuloy ang eleksyon, hindi po sila mananalo kay Sara. At walang kandidato si BBM. Kaya pumipilit sila na babaguhin ang konstitusyon para manatili pa rin siya sa pwesto. Ang problema po, ito, yung tatay ni Bongbong, nagmarsyalo para lang manatili sa pwesto. Pero, si Bongbong, ganon din ang nakikita kong gagawin niya. Mananatili din siya sa pwesto na gusto niya. Yan po ang nakikita ko dyan. So, kaya nga panay ang banat nila, binabanata nila, Davao City. Makitang proyekto na ghost project kasi lahat naman pinagawa. Pati po yung 51 billion ni Pulong Duterte, napakaganda ng proyekto. Maaari siguro maraming mga komisyon na ilabas, nagkabigayan, pero at least nakikita mo ang ganda ng proyekto. Sigurado ako may kinita din si Pulong dyan. Ganon. Ang lamang lang ni Pulong dyan, may proyekto, may mehora, kung sa Espanyol pa. Pagkatapos, kayo naman, ang mga bata ni Saldico dyan sa Bicol ay hindi nilalabas. Hanggang ngayon, wala tayong nakikita. Hindi iniimbestigahan ng ICI. Hindi iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Hindi iniimbestigahan ng Infracom Committee ni Punyeta na ito na si Terry Ridon. Ngayon, ang investigahan nyo, ang Bulacan, ang dami-dami sa Bulacan kasi hindi na kayo maano dyan. Ang daming kumita, talagang tinitira nyo rin ang Bulacan sapagkat ang kaaway nyo nandyan din, si Joel Villanueva, na sa tingin ko ay delikado na ito. Talagang yayariin ito ni Ombudsman Bunjing Rimulya. At saka si Jinggoy, yan, titirahin nyo yan, si Jinggoy. Sigurado ako. Tapos si Chis Escudero, dapat punta kayo doon, marami doon sa Sorsogon, si Chis Escudero. Maraming Sinterwis Construction doon. At saka bakit nawawala sa usapin itong si Legacy Construction na pinakamalaki sa lahat. At nawawala din sa usapin itong si Engineer Alan Kirante at saka si Engineer Jonathan Kirante. Ang Alan Kirante ay may-ari po ng QM Builders. At saka si Jonathan Kirante ay may sarili siyang Kirante Construction. At ito po ang dalawang ito sa pinakamaraming flood control projects dyan na nakuha sa Cebu City, Cebu Province. Kaya nga, walang kwenta yung mga flood control projects dyan sa Cebu. Ngayon, tirahin nyo yan. Mga tao nyo yan. Si Kirante po ay inaanak ni Rapi Tulfo, ang anak niya, sa kasal.
O, tapos isa, andyan din si Bong Revilla. May mga tirador talaga ng bayan mga yan eh. Dapat sana banatan sila ni Toto Tirador lagi. O, tapos, andyan din sa mga Centerwest Construction kay Chis Escudero yan. Andyan din sa Bulacan, sa Bulacan marami din diyan. Mga bataan din nila kahit na meron silang tinitira laban kay Joel at saka kay Jinggoy, marami din ang kanilang mga bataan diyan. Kita mo ginawa nilang state witness si Henry Alcantara na pinakamaraming sa nakulimbat diyan, si Yusek Roberto Bernardo at saka yung sino pang iba? Si si Bryce Hernandez. Yan lang lagi yung tinitira nyo. Tapos pumunta kayo, tumalon kayo, pumunta na Davao City. Wala naman kayo makukuha doon. Kung may depekto doon, kakaunti na pinuntahan nila ni Bagalong at saka ni Azurin. Kakunti na sira. At least yung ibang party, buong-buo solid ang pagkagawa ng flood control project. Tapos umakit pa kayo sa bundok sa gilid, yung tinatawag na rock netting. Wala ka naman makita na naguho. Hindi ka kayo sa Bagyo na naguho. Ang sa Cannon Road. Eto, walang guho doon. Ba't kinukunan? Wala namang depekto. Ibig sabihin po, ang target nyo talaga, hirap na hirap kayo makahanap pero tina-target nyo na pilit ang Davao City kasi alam ko naman na ayaw nyo manalo yung Sara Duterte. Tapos kasama sa mga titirahin yung mga kaibigan ni Sara Duterte. Kasi ba to? Binira nyo. Kahit na walang warrant of arrest, pinakwento nyo yung warrant of arrest. Matataranta at saka maiwas ang atensyon ng tao mula sa flood control na corruption papunta kay Bato. O, tsaka isa pa na ginagawa ninyo lahat ng paraan na mawala sa isipan ng tao yan ay yung natatakot kayo sa 3 araw na sunod-sunod na rally. May obligasyon din kayo mga ginsa. Marami po kayong naiboto, na-endorso na tao na wala rin kwenta. Kaya obligasyon nyo rin na tanggalin sila sa pwesto yung mga nilagay ninyo sa pwesto. Ha? Meron na ba? Okay. Ngayon, ito naman po ang katibayan. Nanawagan po si Kabsat Chavit Singson. Unahin ang Ilocos Norte. Unahin nyo ang Abra kung saan taga-saan si Lucas Bersamin. Unahin nyo yung iba. Ito ngayon may pakita ako sa inyo. Isa lang ito sa napakaraming kontrata na ipapakita ko sa inyo. Ito. Basahin natin ang kontrata. Ang kontrata po ay sa gitna ng contract ID number 24A00655. Contract name, Construction/Maintenance of Flood Mitigation Structures and Drainage Systems, Construction of Riverbank Protection in Barangay Santo Tomas, Casibong, San Jacinto, Pangasinan. Sakop po ito ni Congressman or Congresswoman. Ano ba talaga ito? Lalaki, babae? De Venecia. Ang contract agreement ay pinirmahan mo sa gitna ni Silver Wolves Construction Company at saka Lux Dragon Construction Company. Ang address po nito ay sa Muding, La Paz, Abra. Ito po ang construction ng manugang ni Lucas Bersamin. Is Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po ang kontrata ng iyong manugang. Sino ba sa manugang niya? Si Judge. Judge ano ba? May manugang kasi siya na judge eh. Sino pangalan yung judge niya? Ito, tanongin mo sa akin pero ang asawa ni Bersamin po si Aurora Bagares. May 3 children siya. Ang kilala ko lang na anak niya ay si Lucas Bersamin Jr. at saka yung isa na kapag-asawa ng judge. Si Judge Nino Embuscado.
Ang anak ni Pia Bersamin Imbuscado. Sino yung sino may hawak ng kontrata na yan? So, yan ang kontrata pinirmahan noong January 3, 2025. Magkano ang halaga niyan? Ang halaga niyan ay 187,239,299 pesos and 2 centavos. Okay. Yan. Ang haba niyan. Tapos, dali. Yan, mga detalye ng kontrata. So, ang pumirma dito ay ito. Palakihin ko ang pangalan, Ang pumirma dito ay si Ronel M. Tan, CESO 3, Regional Director ng Ilocos DPWH. At saka si Alvin Digo, General Manager ng Silver Wolves Construction at saka Lux Dragon. Siya ang nagre-represent. Tapos ang nag-witness, yung nag-award yan, nagtrabaho si Jerry Hukar. Chief siya ng Construction Division ng DPWH Region 1. At saka, Accountant 4 ng DPWH Region 1 na si Dexter D. Lomboy. Yan po ang kontrata ninyo. Ladies and gentlemen, what is worst now? Hindi po ito ginawa hanggang ngayon. Ito po ay guni-guni, ghost. So, yan po ang pinaka-problema dyan. Ghost project ni Lucas Bersamin. Panugang yan. Lucas Bersamin, birahin mo itong manugang mo. Kawatan talaga. Sayang na naman ang pangalan binuo ng iyong kapatid na si Congressman na pinatay, si Luis Bersamin. Saka may kapatid ka pa isa na naging gobernador ng Abra. Sayang naman ang mga pinundan niyo na pangalan. At ikaw naging Chief Justice ka pa. Hindi ko akalain ng isang Chief Justice ay magdadako sa ganitong mga gawain. Kaya nga po ay wag unahin nyo muna dyan sa Ilocos. Itong pinisenta ko sa ngayon sa Port District ito o sa district ito ni Congressman o Congresswoman De Venecia na anak ni Speaker De Venecia dati. Okay? So yan lang po ang ating ngayon bibirahin. Banat kayo ng bamat sa ibang lugar, ibang pamilya, ibang mga politiko, pero ang inyong bakuran ay hindi nyo nililinis. Magbasa na lang ako si Pipito. Wala na pinag-usapan sa Pinas, kundi magnanakaw dito, magnanakaw doon. Ganon nga, lahat ng parte ng Pilipinas, kahit oposisyon, meron din kani-kanyang mga pinagtatago. Pero lumalabas sa ngayon, mas kukunti ang ninakaw ng mga Duterte kumpara sa inyo. Misya Silagan, tama ka to. Gitabangan nila si Sara, di gihapon magsilbi kay 70% sa mga Pilipino Duterte. Rodi Rabi, Cardo sa Bukid, kaya pala todo suporta si Bersamin kay BBM. Morning po, Dr. Toto. Okay. Si Rodi Rabi, Pastor, pagkatapos Petra Gatosong, good day. Who is perfect? Number 1, Attorney Engineer, madami po sindikato sa infra project. Yan sa Abra, si Bersamin, may blessing kay Lisa Bangag. Okay. Eddie Calalo, si Engineer Gardiola, ng mataas na kahoy, isa pa ito sa Batangas. Ang dapat imbestigahan, mas mayaman kaysa kay Diskaya. Si Roda Sarona, bisto-bisto, manluloko, BBM, mga loko-loko, mga demonyo na kayo, bistado manhid. Who is perfect? Number 1, Attorney Engineer, fearless forecast, magsasabay si Enrile at Bangag sa impyerno bago matapos ang 2025. Jennifer Abueva, tama ka, Attorney, mga baliw ang gobyerno now. Valerie Serna, Ferdon Binahon, 2050. Sir, magandang umaga, sana mumultuhin na ng mga magnanakaw si flood control, kawawa. Mayroong nakakwanda nila. Tanggalin ko ito. Yeah. So, anyway, tanggalin ko na ito para hindi na maistorbo.
Nicky Quezon, birating yung dictator na si Marcos Jr., who is perfect, number 1. Okay? Sino pa? Jennifer Abueva, Jorim, Vanessa Powers, tapos Jennifer Abueva, June Dubs, Idol, Waray Udyo, maupay na, maupay na Udyo, upaya anay, Tommy, wala man sound, Dennis Kausing na wala Udyo daw, Helen Bagyo, sayang topic di sound, Bing Libag, at least inulit ko na, ha? Very clear naman siguro sa inyong pinakita ko sa inyo yung kontrata. Ang kontrata pong yun hanggang ngayon ay hindi pa ginagawa. Ha? Tatanungin natin kay Lucas Bersamin, bakit po hindi pa nagawa yung kontratang yun? 2025, January, pinirman January 3, 2025. At bakit hanggang ngayon, Ibilin Quinto, wala pa rin? Jean Siri, walang sound. Bernard Magtibay. Okay, Helen Baguio. Sino pa? ESG Opinion. Okay, Nick Reyes. Okay, pagpasensya na ko kanina, walang sound kasi ginamit kong bagong mixer ay medyo palpak. So anyway, Sofio Cardenas. Sino pa? Vanessa Powers, Tommy. Okay, basta ito nakita ninyo, Nathaniel Bruce Cabidog na pangalanan na yan si Bersamin sa Senate hearing. Dapat imbestigahan din yan si Tanda, si Tandang Bersamin. Si Papa Rod, Morning Don Toto, Eric Calaro, dapat imbestigahan lang yan. Okay, Jorim Josepino Hipolito, Bayap Abak, Bing Hipolito, Bayap Abak Josepino, Gladys Sherpa, tapos okay, hanggang dyan na muna siguro tayo. At at least na-present ko sa inyo yung ebidensya na mayroong kontrata na hindi na ginagawa sa ngayon. Marami pa tayong darating. Pumapaikot po mga Toto Tirador Patrol. Siyensya, tandaan natin pag may kasunduan. Leonardo Bungosya, sakto ka to. Rodi, Rabi, Pastor, advice ko po kay Bato, magtago ka na lang kaysa magpakita ka. Pipito, Kitchinis, Nayan, sa kulungan para di pabarisan. Fortunato Bahunsua, Leonardo Bungusya, Liza Tanaka, magkasabwat sila kaya pilit nilang nililihis upang hindi sila mabibisto. Fernie Pinto Sr., ang taong walang junior. Romel Bingson, naimbag na bigat, Tirador Toto. Rodi Rabi, Leonardo Bungusya, Slick Rick, puro kurap mga partido ngayon ni BBMs resign. Okay. Pipito, talagang matigas ang panga ng Pangulo. Tapos, Romel Bingson, who is perfect. Ang problema yan, nagsindikato siya sa pinsan niya na Waray, na si Romualdez. Nako, ubusin na yung Pilipino nito. Hanggang dyan na muna. Ulitin ko lang, ang in-expose natin sa ngayon ay yung kontrata ng manugang ni Lucas Bersamin na siyang dating Chief Justice ng Supreme Court at siya sa kasalukuyan ay Executive Secretary. So, ganun po siya kagaling. Meron din siyang sariling ghost project din. Akala natin tayo iba lang nagguni-guni. So, meron din po yan. Hagip pa dyan sa bawang na yun kay Congressman Paulo Ortega na matabang tao. Hindi ko alam kung bakit mataba siya. Hindi ako ang katawag dahilan ng mataba ang tao ay dahil sa pagkain. Nag-ibig sabihin po, marami kang kinakain. Ang kapwa mo, taga-La Union, iba wala na makakain. Ganon ang problema natin. Sige, hanggang dyan na muna tayo.